Ang pangalan ko ay Bobby at ito ay kwento ni Mang Edong. Mula nang maging kapitbahay namin siya, naging misteryo si Mang Edong sa amin. Mag-isa lang kasi siya, walang asawa, walang anak. Simple lang ang kanyang buhay. Ang kanyang munting bahay ay ginawa niyang talyer. Hindi siya nakikialam sa buhay ng iba. Ang bahay niya ay katapat ng sa amin. Ang daddy ko, Frank ang pangalan. Kung si Mang Edong ay tahimik, ang aking ama naman ay kabaligtaran. Ha? Ano? Pumalya na naman sila ng bayad sa utang? Diyos ko naman. Bobby, puntahan mo nga yung kapitbahay natin at sawayin mo. Wala akong marinig sa telepono dahil sa ingay niya. Excuse me po, Mang Edong. Pwede niyo po kayang bawasan ang ingay? May kausap po sa telepono ang daddy ko. Ay, dispensa iho. Akala ko'y nasa eskwela o opisina na kayo sa oras na ito. Hihinto ko muna itong ginagawa ko. Ano ho ang ginagawa niyo sa lahat ng basurang ito, Mang Edong? Bueno, itong tinatawag na ibang tao na basura, sa konting pukpok, konting welding, nabibigyan ko pa rin ng konting pakinabang. Ito tingnan mo, naging kalan. Ito'y lampara. Laro ang eroplano naman ito. Yung mga lumang gulong, nagagawa kong sandalyas, duyan. May dialogo akong natatandaan mula sa isang pelikula. Huwag mong itapon ang isang buhay dahil lamang may bahagya itong lamat o yupi. Bilib ako sa mga gamit niyo, Mang Edong. Welding machine, martilyo, power drill, power saw. Kahit ang lab namin sa eskwela ay hindi kasing kumpleto nito. Ay, ano ba ang kursong kinukuha mo? Ay, mechanical engineering po. Pwede po kayang pumasyal ako dito paminsan-minsan at pag-aralan kung gamitin ang mga tools nyo? Oo naman, ganito ang gawin natin. Pag nasa bahay ang mga magulang mo, sinyasan mo ako. Hindi ako mag-iingay dito. Dinig ko sa bangko nagtatrabaho ang daddy mo. Opo, siya po ang nangangasiwa ng mga pautang ng bangko. Nako, mabigat na trabaho yun. Nasaan po ang pamilya nyo, Mang Edong? Yumaw na ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay umalis na sa pugad. Kumbaga, mapalad ka. Kapili mo pa ang mga magulang mo. Dumating ang oras na napasobra siguro ang tulak ni Daddy sa kanyang sarili. Bobby? Bobby, tumawag ang bangko! Nag-collapse ang daddy mo at isugod sa ospital! May umutang kasi na malaking pera sa bangko. Tumakas tapos hindi na nakita. Masisante yung daddy mo kasi hindi daw niya na-screen ng mabuti yung umutang. Diyos ko, ano gagawin natin? Nang lumabas siya sa ospital, pumirmi na lamang sa bahay si Daddy para bumawi ng lakas. Tao po. Tao po. Ay, magandang araw po. Ako po pala si Frank, ang katapat bahay ninyo. Kayo po ba si Mang Edong? Ay, opo. Tuloy po. Naisubo na naman ba kita? Hindi ako masyadong nag-iingay hanggat maaari. Ay, okay lang. Total, nagsasawa na ako sa puro tulog lang eh. Okay itong lugar mo, Edong ah. Alam mo, inggit ako sa'yo. Wala kang problema sa buhay. Inggit kayo sa akin? Ikaw ang mayaman. Ako'y puro kalat at basura. Dati yun. Yun, hindi na. Lahat ng mga pinagpaguran ko, nawala na. Tapos na ang buhay ko. Alam nyo, lahat ng basura nakikita nyo dito, akala ng mga may-ari nila, umabot na rin sa katapusan ang mga ito. Pero sa konting pukpok, konting ayos, konting pintura, yung mga itinapon ay nagkakaroon ng bagong buhay. Ganun din tayong mga tao. Palagay mo? Walang duda, huwag kang maawa sa sarili mo. May bagong buhay pang nakalaan sa'yo. Kaya pala dito umistambay ang anak ko. Alam mo, Edong, nung nasa grade school ako, paborito kong subject ang shop. Eh, ang nakukuha kong grado doon, mababa pa yun ha. Siya nga po ba? Aber po, pahangain nga ninyo ako? Pakabot nga niyang martilyo, Edong. Please lang, pakikita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Sige nga po, pero huwag kayong masyadong gagawa ng ingay. Baka magreklamo ang mga kapitbahay.